Naramdaman mo na ba na lahat ng bagay sa iyong buhay ay naipi? As if, kahit anong pilit mo, hindi talaga gagana. Para bang sarado ang mga pinto, malayo ang mga pagkakataon, at lahat ay nakikipagsabuatan laban sa iyong mga pangarap. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para baguhin ito? Na mayroong mas malaking puwersa, na may kakayahang magbukas ng iyong mga landas, magdala ng kalinawan, kasaganaan, kapayapaan, at kasaganaan sa iyong buhay. At ang puwersang iyon ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, tunay na pananampalataya, at koneksyon sa banal, posibleng baguhin ang iyong realidad. Masira ang hindi nakikitang mga hadlang, at pahintulutan ang mga pagpapala na dumating sa iyo. Walang nangyayari kung nagkataon. Kung narito ka ngayon, nakikinig sa mensaheng ito, ito ay dahil dinala ka ng Diyos sa sandaling ito. Baka kailangan mo ng mga sagot. Marahil ikaw ay pagod sa pagsisikap at walang nakikitang pagbabago. Marahil ang mga paghihirap ay napakalaki na naisip mong sumuko. Ngunit hindi ka pinababayaan ng Diyos. At ang panalangin ito na sabay-sabay nating sasabihin ngayon ay may kapangyarihang buksan ang iyong mga landas, i-unblock ang iyong buhay, itakwil ang lahat ng kasamaan, inggit, masamang mata, negatibong enerhiya, pag-iisip ng kabiguan, kalungkutan at panghihina ng loob. Ilang beses ka na bang nagising sa paniniwalang ito na ang magiging araw mo? At sa huli, nasira ang lahat. Ilang pinto na ang nagsara sa harap mo? Ilang beses ka bang nagtaka kung bakit parang walang patutunguhan ang buhay mo, samantalang para sa iba ay parang napakadali ng daloy? Maaring hindi mo ito napagtanto, ngunit marami sa mga paghihirap na ito ay hindi nakikita ng mga mata. Sila ay nasa espiritual na kaharian. At kapag hindi natin pinangangalagaan ang ating enerhiya, ang ating koneksyon sa Diyos, lumilitaw ang mga pagbara. Mayroong isang hindi nakikitang mundo na direktang nakakaimpluwensya sa ating buhay. Mga puwersang gumagawa para sa ating ikabubuti at nagpapahina sa atin, nagpaparalisa sa atin, at pumipigil sa atin sa pagsulong. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakalakas ng panalangin. Ito ay isang espiritual na susi. Isang susi na nagbubukas ng mga pinto, nakakaputol ng mga tanikala, nakakalas sa mga tali, at nag-aalis ng landas sa unahan. Kapag nananalangin tayo ng may tunay na pananampalataya, may mangyayari. May nagbabago sa loob natin at, sa paihong oras, sa mundo sa paligid natin. Ang mga enerhiya ay muling inayos, ang timbang ay nawawala, ang isip ay huminahon, at ang mga himala ay nagsimulang magpakita. At marahil ay tinatanong mo ang iyong sarili ngayon, gumagana ba ito? Mabubuksan ba talaga ng panalangin ito ang aking mga landas? Ang sagot ay simple, ngunit may isang sikreto, hindi sapat na makinig lamang. Kailangan mong isabuhay ang panalangin ito. Kailangan mong manalangin ng may bukas na puso, ng may pagsuko, ng may pananampalataya, ng may katotohanan. Dahil mas malakas ang iyong pananampalataya, mas malakas ang sagot na matatanggap mo. Pag-isipan ito ngayon, mayroon bang anumang bahagi ng iyong buhay na natigil? Maaring ito ay sa iyong pananalapi, pag-ibig, kalusugan, trabaho, pamilya, o maging ang iyong panloob na kapayapaan. Lahat tayo, sa isang punto, ay nangangailangan ng tulong. Kailangan nating mabuksan ang ating mga landas. At ang panalangin ito ay ginawa ng eksakto para doon. Upang tulungan kang makalusot sa mga bara, upang itulak ang lahat ng hindi pag-aari mo, upang iangat mula sa iyong mga balikat ang lahat ng bigat, lahat ng pasanin, lahat ng kalungkutan, lahat ng sakit. Kaya, iniimbitahan kita ngayon, huminga na malalim. Pakiramdam ang pagpasok ng hangin, pinupuno ang iyong buong pagkatao. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at ipikit ang iyong mga mata, kung nais mo. Isipin ang isang maliwanag na liwanag na nagmumula sa itaas, na nakapalibot sa iyo. Isang mainit, komportableng liwanag na nagpoprotekta sa iyo. Nagpapakalma at nagpapalakas sa iyo. Ang liwanag na ito ay ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. At ang liwanag na ito ay nagsisimula sa mismong sandaling ito upang ipaliwanag ang iyong landas, upang alisin ang lahat ng kadiliman, lahat ng mga hadlang na pumipigil sa iyo sa pagsulong. Isipin ang iyong sarili na naglalakad sa isang kalsada. Mayroong ilang mga pinto sa harap mo. Ang ilan ay nakalok, ang iba ay tila suplado, at ang ilan ay hindi mo makita dahil nakatago sila ng makapal na hamok. Ngunit sa sandaling iyon, ang liwanag na ito ay nagsisimulang iwaksi ang lahat ng fog. Ang mga pintong nakasarado ay nagsimulang langit-ngit, ang mga kandado ay kumalas,
ang mga tanikala ay naputol. At napagtanto mo, ng buong kalinawan, na ang iyong mga landas ay binubuksan, dito at ngayon, sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa ganitong pananampalataya, na may ganitong katiyakan sa iyong puso, inaanyayahan kitang sundan ako. Dahil ngayon, magkasama, itataas natin ang ating mga boses sa langit. Ihahatid natin ang ating mga takot, ating mga pasakit, ating mga alalahanin, ngunit gayon din ang ating mga pangarap, ating mga hangarin, ating mga pag-asa. Hilingin natin sa Diyos, kasama ang kanyang walang katapusang awa, na buksan ang bawat landas, alisin ang bawat hadlang, gibain ang bawat pader at akayin ka sa isang buhay ng mga pagpapala, kasaganaan, proteksyon at kapayapaan. At bago tayo magpatuloy, gusto kong tanungin ka, mula sa kaibuturan ng aking puso, kung ang mensaheng ito ay naantig sa iyong kaluluwa, kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin at nararamdaman na ang Diyos ay gumagawa na sa iyong buhay, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel ngayon. I-click ang like button para maabot ng panalangin ito ang mas maraming tao, magkomento sa ibaba kasama ang iyong pangalan, ang iyong kahilingan, ang iyong intensyon, at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo, sa isang taong nangangailangan din ng liwanag na ito, ng pagpapalang ito, ng pagbabagong ito. Dahil kapag tayo ay nagdarasal ng sama-sama, kapag tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya, ang mga himala ay totoong nangyayari. Ngayon, nang konektado ang iyong puso, hayaan ang iyong sarili na sumisid ng malalim sa sandaling ito ng pananampalataya. Isipin na sa bawat salitang maririnig mo, isang bagong pinto ang magsisimulang magbukas sa iyong buhay. Marahil ay hindi mo pa ito napagtanto, ngunit sa hindi nakikita, ang Diyos ay gumagalaw na ng mga piraso, kumikilos na pabor sa iyong tagumpay. Ilang beses ka na bang nadama na naliligaw, walang direksyon, tumitingin kung saan-saan at walang mahanap na daan palabas? Ilang gabi ka na bang nag-iisip kung paano lulutasin ang iyong mga problema, paano babayaran ang utang na iyon, kung paano ayusin ang relasyong iyon, kung paano haharapin ang sakit, kalungkutan, takot, at kahit anong pilit mo, parang walang nagbago. Parang may pumipigil sa'yo, pinipigilan kang sumulong. Ngunit makinig kang mabuti, walang sitwasyon na mas dakila kaysa sa Diyos. Walang kahirapan ang may higit na kapangyarihan kaysa sa isa na lumikha ng langit, lupa, at lahat ng bagay na umiiral. Minsan, sarado ang mga landas hindi dahil gusto ng Diyos na makita kang nagdurusa, kundi dahil gusto kanyang protektahan, turuan, at palakasin. At maraming beses, pinahihintulutan niyang magsara ang mga pinto, hindi para pausahan ka, kundi para akayin ka sa mas magagandang landas na maaring hindi mo pa nakikita. May oras para sa lahat. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani. At marahil ang kinabubuhayan mo ngayon ay panahon ng paghahanda. Isang panahon kung kailan hinuhubog ng Diyos ang iyong pagkatao, ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiis. Dahil ang mga pangarap niya para sa iyo ay napakalaki, na kailangan mong maging handa sa pagtanggap nito. Habang nakikinig ka sa panalangin ito, pakiramdam na parang ang bawat salita ay hininga ng buhay sa iyong espiritu. Isipin ang isang makapangyarihang kamay, ang kamay ng Diyos, na humahawak sa iyong ulo, na bumubuhos sa iyo ng isang ulan ng mga pagpapala, proteksyon, pag-ibig at pagpapalaya. Ang bawat patak ng ulan na ito ay naghuhugas ng takot, dalamhati, bigat, pagkabalisa, kawalan ng pag-asa at lahat ng negatibong puwersa na nagsisikap na magparalisa sa iyo. Baka pumunta ka dito na naniniwalang walang solusyon ang buhay mo. Baka akala mo huli na wala nang magagawa pa. Ngunit dinala ka ng Diyos dito para sabihin sa iyo, hindi pa tapos. Binubuksan ko ang iyong mga landas. Itinutuwid ko ang iyong mga landas. Ibinabagsak ko ang mga pader. Inaalis ko na ang mga bitag. Sinisira ko ang mga tanikala. Pinapalaya kita sa lahat ng bagay na pumipigil sa iyong sumulong. Madalas tayong sinusubok ng buhay. Naiisip natin na tayo ay nag-iisa, iniwan, nakalimutan. Ngunit hindi ka nakakalimutan ng Diyos. At lahat ng bagay na inilagay mo sa kanyang mga kamay, kanyang inaalagaan. Inihahanda niya ang lupa. Inihanay niya ang mga tao, pagkakataon, sitwasyon, pagtatagpo at landas upang ang lahat, ganap na lahat, ay magsimulang magkaroon ng kahulugan. Napansin mo na ba kung paano, kung minsan, ang isang bagay na tila isang malaking problema noon, naiintindihan mo na ngayon ay talagang isang proteksyon. Iyong pinto na hindi nabuksan, iyong business deal na hindi natuloy, iyong taong lumayo,
maraming beses, lahat ng ito ay iniligtas ka ng Diyos mula sa mas malaking sakit, mula sa nakatagong pagdurusa, mula sa pagbagsak na hindi mo inakala. At ganyan siya gumagawa, inaasikaso ang bawat detalye, kahit na hindi mo namamalayan. Ngayon, isipin ang isang bagay na napakalakas. Isipin ang iyong sarili sa tuktok ng isang bundo. Mula doon, makikita mo ang iyong buong buhay. Ang mga kalsada, ang mga shortcut, ang mga detour, ang mga patay na dulo. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isang napakalawak na liwanag ang nagsimulang sumikat sa iyo. Ang liwanag na ito ay lumalawak at lumalawak hanggang sa maliwanagan nito ang lahat ng mga landas na nakatago, nakaharang, nakasara. Napagtanto mo na maraming posibleng mga landas, at ang Diyos ay nagpapakita sa iyo ng tamang landas. Ang landas tungo sa tagumpay, kasaganaan, kapayapaan, kalusugan, at katuparan. Pakiramdam ang makapangyarihang presensya na ito ngayon. Para kang hinihipan ng banayad na hangin, puno ng pagmamahal at banal na enerhiya. Inaalis ng hangin ito ang lahat ng bigat na dinadala mo sa iyong mga balikat, lahat ng lungkot na naipon sa iyong dibdib, lahat ng kawalan ng kapanatagan na nagdududa sa sarili mong kakayahan. Nililinis ng Diyos ang iyong landas, inaalis ang bawat bato, bawat tinik, bawat balakid. Mula ngayon, ipahayag sa iyong sarili, natanggap ko ang pagpapalang ito, natanggap ko ang liwanag na ito, natanggap ko ang pagbubukas ng mga landas sa aking buhay. Nakatanggap ako ng pagpapalaya, kasaganaan, kalusugan, pag-ibig at kapayapaan. Naway matunaw ang lahat ng negatibong enerhiya. Naway ang lahat ng inggit, masamang mata, salungat na salita, sumpa, salot, engkanto, kulam o anumang masamang gawain ay mahulog sa lupa ngayon. Naway wala, ganap na wala, magkaroon ng kapangyarihan laban sa aking buhay, laban sa aking pamilya, laban sa aking mga pangarap. Isipin, sa sandaling ito, malalaking pinto ang bumubukas sa harap mo. Mga pintuan ng pagkakataon, ng kagalingan, ng pagkakasundo, ng paglago, ng mga bagong simula. At madama sa iyong puso ang isang ganap na katiyakan. Ang Diyos ang may kontrol. At kung ang Diyos ang may kontrol, walang salungat na puwersa ang mananay. Walang kahirapang makalaban. Walang kasamaan ang maaring umunlat. Dahil kapag itinakda ng Diyos ang tagumpay, walang makakapigil nito. Magtiwala, pagsuko, pahinga. Dahil ang tila imposible ay nagsimula ng malutas sa espiritual na mundo. Yaong nagpapuya sa iyo sa gabi, iyong nag-aalala, iyong nagpaiyak sa katahimikan. Inaalagaan na ito ng Diyos. Ginagalaw na niya ang lahat para sa iyo. Inilalagay na niya ang mga piraso sa lugar. Pakiramdam ang kapayapaan ay sumasakop sa iyo ngayon. Huminga ng malalim. Napagtanto na ang bigat ay wala na doon. Ang kalungkutan ay nagsisimulang magbigay daan sa pag-asa. Ang pagkabalisa ay nagsisimulang magbago sa pananampalataya. At ang dating sakit ay nagsimulang magbago sa pagpapagaling, sa liwanag, sa lakas. Dinala ka ng Diyos dito, hindi nagkataon, kundi dahil mahal ka niya. Nais niyang makita kang umunlad, maging masaya, mamuhay ng sagana, balanse, magkakasuwato. At lahat ng mga pagharang, lahat ng tanikala, lahat ng pagkakatali, lahat ng lakas na humaharang sa iyong landas ay binabawi na ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan sa buhay ng mga naniniwala. Ngayong naramdaman mo na ang banal na presensyang ito na nakapaligid sa iyo, pansinin kung paano nagsimulang mapuno ng pag-asa ang iyong puso. Ang tila imposible ay hindi na nakakatakot sa iyo. Yaong bigat na sumama sa iyo, iyong dalamhati na bumalot sa iyo, iyong kawalan ng katiyakan na nagparalisa sa iyo. Lahat ng ito ay nagsisimulang mawalan ng lakas. Dahil kapag ang Diyos ay pumasok, ang kadiliman ay naglalaho. Kapag ang liwanag ng Diyos ay nagniningning, walang kadiliman ang nananatili. Kung mayroong isang bagay na kailangan mong maunawaan ng malalim, ito ay hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kahit isang segundo ay hindi siya umabsent sa buhay mo. Sa mga sandaling akala mo'y nag-iisa ka, sa mga gabing umiyak ka sa katahimikan, sa mga araw na naramdaman mong wala kang kapangyarihan, nandyan ang Diyos. Dinala ka niya sa kanyang mga bisig. Pinrotektahan ka niya mula sa mga panganib na hindi mo nakita. Iniligtas ka niya mula sa mga bitag na hindi mo alam na umiiral. At ngayon, muli, pinatutunayan niya sa iyo na binubuksan niya ang iyong mga landas. Pansinin kung paano nagsimulang lumitaw ang isang lakas sa loob mo na maaring hindi mo alam na mayroon ka. Ito ang lakas ng pananampalataya,
ng katiyakan, ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Isang lakas na nagpapaunawa sa iyo na gaano man kalaki ang problema, gaano man kalaki ang pakikibaka, kahit ilang beses kang sinubukan ng buhay na ibagsak, kapag nagpasya ang Diyos na itaas ka, walang makakapigil sa iyo. Susubukan ka ng buhay, magkakaroon ng mahihirap na araw, magkakaroon ng mga hamon, pero ngayon alam mo na, hindi ka nag-iisa. At kapag dumating ang mga hamon, malalaman mo na mayroon kang hindi mauubos na pinagmumulan ng lakas, liwanag, proteksyon at mga pagpapala. Dahil pinapatnubayan ka na ng Diyos sa bagong landas. Ngayon isipin na mayroong isang malaking pinto sa harap mo. Ito ay gawa sa liwanag. Isang liwanag na napakalakas, napakaliwanag na nagpapakilos sa iyo. Matagal nang sarado ang pintong ito. Siguro mula pagkabata mo, mula noong trauma, mula noong pagkawala, mula noong pagkakamali. Marahil ang pintong ito ay nalok ng mga negatibong salita na narinig mo, ng mga paghatol, ng mga sugat na hindi naghihilom, ng mga takot na dinala mo sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, tingnan mabuti, ang mga kandado ay naalis. Naputol ang mga kadena. Ang mga kandado, padlock, ay nahuhulog sa lupa. At biglang bumukas itong pinto. At kapag ito ay bumukas, isang kamanghamanghang, hindi maipaliwanag na liwanag ang nagsimulang bumalo sa iyo. Ito ay isang liwanag na nagpapainit sa iyong kaluluwa. Yung niyayakap ka, na nagpapagaling sa iyo. Binabago ka niyan. Pinapalakas ka niyan. Sa kabilang panig ng pintong iyon ay may kapayapaan, may kaunlaran, may pag-ibig, may kalusugan, may pagkakasundo, may paglaki, may mga accomplishments, may mga sagot sa lahat ng minsang nag-iwan sa iyo ng pagdududa, takot o kalungkutan. At bukas na ang pintong iyon. Buksan dahil itinakda ito ng Diyos. Dahil nagdasal ka. Dahil naniwala ka. Pakiramdam ng malalim na pasasalamat sa iyong puso ngayon. Isang ganap na katiyakan na ang iyong mga landas ay bukas. Na ang pumipigil sa iyo ay nasa likod mo. Dumarating ang mga pagpapala. Nalilitaw ang mga tamang pagkakataon. Na ang mga tamang tao ang tatawid sa iyong landas. Ang mga pintuan na iyon ay magbubukas kung saan hindi mo akalain. Mula ngayon, magsisimula ang iyong buhay ng isang bagong ikot. Isang siklo ng liwanag, mga pagpapala, mga tagumpay, paglago, at banal na proteksyon. At sa tuwing nararamdaman mong bumibigat ang mga bagay-bagay, sa tuwing tila malala ang mga hamon, alalahanin ang panalangin ito. Bumalik ka dito. Manalangin muli. Palakasin ang iyong pananampalataya. Dahil hindi ka pinababayaan ng Diyos. At kung naramdaman mo sa iyong puso na ang panalangin ito ay direktang nagsalita sa iyo, kung gayon hinihiling ko sa iyo, mag-subscribe sa aming channel ngayon. I-activate ang kampana para matanggap ang aming mga susunod na panalangin at mensahe ng pananampalataya. Iwanan ang iyong gusto upang ang salitang ito ay umabot sa mas maraming tao, dahil maaari ka ring maging instrumento ng pagpapala sa buhay ng isang tao. Magkomento sa ibaba kasama ang iyong pangalan, ang iyong lungsod o isulat ang "natatanggap ko" upang iseal ang pagpapalang ito sa iyong buhay. At ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo, sa isang taong, tulad mo, ay nangangailangan ng liwanag na ito, ang pag-asa na ito, ang lakas na nagmumula sa itaas. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Naway takpan ka niya naman ng banal na proteksyon. Bigyan ka ng karunungan, pag-unawa, lakas at tapang. Naway hindi ka magkukulang ng pananampalataya. Naway hindi ka magkukulang sa pag-ibig. Naway hindi ka magkukulang ng pag-asa. At naway manatiling bukas, maliwanag at pinagpala ang iyong mga landas, ngayon at magpakailanman. Amen.